dito sa TV5. Kami po ay nagbabalik dito sa Face to Face sa aming pong napakagulong issue ngayong araw na ito. Narinig na natin ang panig ni Aling Marlene, ni Aling Lucia, at ngayon nga po kasama natin si Aling Vilma. Ano po yung nabanggit ninyo, Aling Vilma, na yung pong asawa ninyo? Umamin niya na kahit yung kamag-anak. Umamin po sa inyo. Ano po ang inamin? Na gano'n yan. Ngayon, nung mabuntis, ma'am, inaangkit doon sa tao, doon sa asawa ko, yung anak niya na namatay. Hindi ko po niya anak, dahil anak ng bayan yung asawa. Diyos ang nakakaalam. Oo? Oo, talaga. Oo? Lumitaw na ikaw nagsasabuhan para sa akin. Bakit? Nakaasa ako ng pansyabu ko sa'yo? Oo, hindi ko naamin mo. At least dati yun, wala hindi na ka. ngayon, kahit magpa-drug test tayo. Oo, sige. Tingnan mo nga, mas umukha Alam ka ba ng asawa mo na nag-a-addict ka? At least ako, Hindi naghahanap pa buhay naman ako ako kung ganito asawa. mukha ako. Nung dalaga pa po ako. Malinis, ikaw, Pero naghahanap ngayon buhay po, ka. nag-anak na kami, hindi na. Ngayon po mga kasawsawan, mga kasama at mga kausap natin ang lalaking pinupuntahan daw ni Marlene at laging napapasabak sa gulo ng dahil sa kanya. Ang anak po ni Aling Lucia, narito po si Michael Iguban. Pasok! Diretso ang tanong, Michael. Na paano yung sa ulo mo? Michael, diretso ang tanong. Na paano yung nasa ulo mo? Nagasgas nung nagtalo kami nito. Nagasgas. Bakit po? Ano pong pinagtatalo nyo? Napagtalunan ho kasi namin yung ano yun, nangyari yung napatulungan siya ng mga kapatid ko sa nanay ko. Oo. Yun ang inano niya nung ano, kaya kami nag-ano nung ganito, hindi ko rin siya mapagtanggol pagka pumapanik siya sa bahay. Bakit nga ho ba siya pumapanik doon? Ha? Bakit siya pumapanik? Hindi, pagka ganun lang, yung sinasabi namin pagka gusto namin ano, uminom. Para saan po? Wala, yung pagka ano namin, yung gusto namin uminom. May relasyon ba kayo ni Marlene? Hindi, ganito na lang ho kami. Kabarkada na ano. Kaya pala naririnig. Mahal mo si Marlene? Oh, yung pagka ano lang, pero hanggang doon lang ho. May nangyari na sa inyo? Ang nangyayari sa amin lang yun, lagi kami magkasama. Anong meron kayong dalawa ni Marlene? May litrato kayo? Meron kayong bracelet na pareho? Meron nakalagay Marlene and Michael forever? Ano yun? Yung sa akin niya, talagang, may pagtingin ako sa ano dahil hindi naman ano gano'n na kung wala di ba? Pero gano'n na dahil wala. Pero ang sabi ni Marlene, wala siyang pagtingin sa'yo. Pag-isa nung gano'n. Ikaw lang daw ang namimilit. Pinipilit mo ba siya? Hinihila mo siya paakyat sa kwarto? Hindi naman pagka gano'n na... So sumasama rin si Marlene. Gaano ba katotoo na magkasama kayo tuwing linggo na nagsisimba, Michael? Hindi naman linggo-linggo yun. Hindi, pumupunta lang po kami sa sementeryo. Hindi, Sabi niya, sama na lang ako. Kasi wala naman lang magawa sa amin. Sama na lang ako. Pero hindi linggo-linggo. Hindi natalo ko ang anak ko sa sementeryo. May isa pa ba nun? Tapos, Alas 10 diretso ng gabi. kami. Yeah. Tapos diretso mamimili. Sana nakikita ng dalawang mata ko, Alas 4 po magka-holding ako hands. minsan pumupunta ng Nakikita sementeryo ba ako hanggang nun? 5. Uwi na po ako nun, diretso ang palengke, mamamalengke. Pag naglalakad po ba kayo, magkahawak ang kamay nyo? Hindi naman Yes, Ang mag-ano nung gano'n ang dami yung mga nakakilala sa amin. Ang salita ng anak ko. Posible po ba ito, Dr. Camille, yung sinasabi ni Marlene at ni Michael na wala po silang relasyon? O baka ito yung tinatawag na parang sinasabing sana tayo ang nagkatuluyan pero hindi, so okay nang ganito na lang tayo? Pwede yun, Chang. Right love at the wrong time, parang ganon. Pwede. Pero nakikita natin dito na napaka-distorted din ng mga perceptions at saka yung paniniwala nila. Na Medyo baluktot na. Oo. At the same time, naniniwala na sila doon sa paniniwalang yon. At kung napapansin nyo na lahat tayo dito ay nagre-react ng negative doon, sila hindi. Consistent pa rin at persistent na kung ano yung pananiniwalaan nila, yun ang tama para sa kanila. Kaya kumisan, pag meron kang itinanong, Chang, nakikita mo na ulitin mo lang yung
yung tanong mo, may pagkakataon na nahuhuli mo sila na mali talaga yung ibig nila ipahiwatig. Kaya nagkakaroon ng error dun sa mga reliability at validity ng kanilang mga sagot sa iyong mga tanong. Sinasabi ni Aling Lucia sa akin, doktora, na 4 na buwan po ninyong pinarehab. Si Michael? Sino po ang kasama niyang gumagamit ng bawal na gamot? Yung mga barkada. Ay, di mo naman mababantayan po yun eh. Hindi yung Dahil kaya ako may may buhay. epekto na ang alak at Tapos, droga sa pag-iisip po ni Marlene at ni Michael? Kitang-kita po natin dito yung tinatawag natin na although masochistic yung personality na pinapresent ni Mang Michael, it's more of a self-defeating personality disorder. Ano po yun? Ibig pong sabihin nito, kung napapansin nyo, kahit siya po ay nasasaktan, pinagtatanggol pa rin po siya ni Marlene. Dahil kasi sinabi nga na ito ay nakagat, ito ay nasugatan nung panahon na sila ay magkasama doon. At nandun pa rin po na kahit papaano, merong nasasaktan actually si Michael doon sa pagkakaroon ng relationship ni Marlene sa kanyang kinakasama. Pero nandun pa rin na persistent pa rin, nagugustuhin niya na siya ay palaging nasasaktan. Dahil kasi nga, nandun na yung distorted na perception ni Michael na marahil nga ay sa kadahilanan na nagkaroon na ng halo-halong epekto ang pagdodroga at pag-aalkohol at pag-iinom ng alak. Marami pong salamat, Dr. Camille. Nalaman na po natin ngayon kung ano nga ba ang isang masokista. Ito po yung sabi nga nila, taong nag-i-enjoy kapag nasasaktan. Ganito rin po kaya ang kinakasama ni Marlene. Okay lang ba sa kanya yung ginagawang ng kanyang kinakasama? At alamin nga natin kung totoo nga ba talagang nagpapaalam sa kanya si Marlene sa tuwing nagpupunta ito sa kwarto ni Michael. Narito po si Edwin Apreso. Pasok! Face to face! Face to face! Face to face! Face to face! Kuya Edwin, alam po ba ninyo na nagpupunta si Marlene kina Michael? Opo. Nagpapaalam sa'yo? po. Kaya sabi ko, walang problema sa akin. Pag nagpaalam siya sa akin, tiwala naman ako sa kanya, Oo. pinapayagan ko siya. Pero alam na sa buong lugar ninyo, pinag-uusapan na kahit linggo, paminsan-minsan, nakikitang si Michael at si Marlene ay magkasama. Sa akin, wala naman ako nakikitang di maganda doon sa, wala akong act. Pero nagkakasakitan Pero na kung- sila. Sa ganun, Alas 4 ng madaling araw, nagkakasakitan na sila. Kuya, okay pa rin. ay, sa akin, okay pa rin, wala naman. Kasi, sa akin naman, pagka na siya, hindi ko na alam yun eh. Basta pag paalam siya sa akin, sige na, bahala na siya. Diretsahang tanong, Edwin, gaano katotoo na kaya okay lang sa'yo itong nangyayari kay Marlene at kay Michael kasi alam ninyong dalawa ni Marlene na pineperahan lang ni Marlene si Michael? Hindi. Kasi ako, may trabaho ko. Hindi ko kailangan kumuha ng ng pera sa ibang tao. Sinong nagsabi po nun? Po, sabi niya sa ate ko, ang tanga-tanga ng kuya mo, uto-uto, hindi niya alam, pineperahan lang namin sa asawa ko. Sinabi O, ko diba? yun. Sabi mo yun. Sabi ko yun. Bakit Tama kaya na, kuya ganito mo. ang pagtanggap ni Kuya Edwin sa mga nangyayari? Parehas lang kayo. Tanga. Sinakta na Parehas lang kayo. ni Aling Lucia at ni Age, si Marlene. Nagkasakitan na po silang lahat, pero ito pa rin. Tanggap lang ni Kuya Edwin ang mga pinaggagawa ng kanyang kinakasamang si Marlene. Ang mas maliwanag pong paliwanag na ito ni Kuya Edwin, malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Gaano katotoo na sumugod ka, hinanap mo si Marlene, pinuntahan mo ang bahay nila Aling Lucia at sinuntok mo siya? Hindi po ako nanuntok. Hindi po ako marunong manuntok ng matanda. Yan, oh. Ano yan, oh? Tingnan mo teka lang yung po. ano na yan, oh. Opo, Ayan. Teka lang nakikita po, ko po. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of GAOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Salon de